Morning. Good morning po. Good morning, Kate. Good morning, Sir Andy. Good morning, everyone. Good Hope morning. you had a Good wonderful morning, everyone. week. Good morning po. Good morning. Hope everyone had a wonderful week and a wonderful weekend. I had a nice wellness weekend. Very relaxing. But of course, for everyone, I hope you all had a very productive weekend. Let's see. Sino ba may naka-close this week? Raise your hands. It's also good to see the Roland Queen. Oh, Boss Ems just closed. Mukhang malaking warehouse yan. It was good to see si Kate, si Roland Queen in Davao last Yeah. week. Yeah, And when weekend. did you arrive? Saturday night. Saturday. Ah, So that's good. I would have extended my stay and set up sa Davao and I got several sarap ng bukas, no? invitations, di ba? Daming invitations and either resort or golf. So, but it was good and it was a very warm welcome. So, anyway, I'm sure we're going to have a very long and engaging discussion today. It is about something na a lot of people are afraid to talk about. No, pero iniiwasan yan. Iniiwasan na discussion sa family being Filipinos, di ba? But then, yung special guest natin today and special speaker natin today has helped many families already go through this, which means yung leaving the legacy. Kasi parang ilang pag-usapan dun sa table yung future, di ba? Hindi naman natin maiwasan yan eh. Yung pagmana. But then what happens is that if you don't discuss it now, problema doon is yung away sa dulo. Yeah. So this is going to be very interesting. And so before we are very fortunate na Yung 5 milligram ba to? 5 milligram ba to? kahit busy si Roland Queen, she's willing to share her expertise and experience and a lot of stories. Yan ang masarap ngayon eh. There will be a lot of stories about how she has helped and ano yung mga different situations and different cases na I'm sure one way or another may encounter nyo being practitioners and may encounter nyo being landowners or property owners. So for everyone, this is very relevant. So if I were you, please either share this or invite your friends. We're already 100. Hannah, can we still accept? Yes, sir. Okay. Ano ang limit natin? 500. Wow. Yeah. Sige. Tinasa ni Hannah because very special yung guest natin ngayon. Yeah. Okay. So again, ladies and gentlemen, friends and partners, please welcome the Roland Queen, Catherine Kate Hindi na Dalaga Garcia. Lalana. Thank you, Sir Andy. Yan, nakakatuwa pong makita no, yung ating participants online. And I believe naka-live din po tayo, no, Sir Andy. And Yes. given we have limited time for this, gusto kong i-reserve syempre yung mga energy natin dun sa ating question and answer portion mamaya, di ba? So, wag mo lang akong bigyan ng ng fast talk, Kuya Boy. Doon sa Q&A natin. Okay, so let's start. If you're excited, please type letter E kasi excited din po ako to share this learning session with you sa ating Power Monday with Keller Williams, of course. And mana, lupa, pamana, di ba? Tama nga si Sir Andy minsan, napaka-sensitive natin dyan kasi sabi nga it's very morbid.
But at the end of the day, yung role natin as a licensed brokers, we need to make sure yung mga pinapabenta po ng mga kliyente natin sa atin is syempre sales ready, no? Malinis. Kasi hindi naman po bibili ang buyer na sa patay, 'di ba? So especially if sa Rolands, no, sabi nga nag-uusap nga kami kanina Sir Anda, ang dami ko pong baon na kwento. No? So kwentuhan lang naman ito at syempre mga karanasan na napulot po natin sa mga client natin. So at the end of the day, protecting family wealth and real estate across generations. Tama, 'di ba? Kasi pag hindi nyo naayos ngayon, minana ng next generation, tapos nag-away-away na, minsan ang nakakalungkot at nakakatuwa doon, tayo nagiging referee. Alam mo yon? Minsan hindi lang tayo ahente, hindi lang tayo broker, hindi lang tayo magician, hindi lang tayo doktor, 'di ba? So tayo ay referee minsan sa mga problema nila, 'di ba? Minsan may case ako, like when the SMDC bought the Cheerful Homes, may conflict dun sa mga ano between in-laws kasi namatay na yung tunay na kapatid. Sabi niya, Kate, pwede bang yung signing namin is iba dun sa in-laws ko? Pwedeng morning kami, hapon sila. Yun. So on that, you have to manage that, no? So as a licensed broker and mga practitioners and professionals. So again, gawin lang natin tong 30-minute na presentation and then 30-minute question and answer later on. So let's build wealth, preserve legacy, and protect family harmony. And of course, disclaimer lang po, no? So this is more on educational overview lang na base po sa mga karanasan kasi this is highly legal, technically legal. Kasi we're talking about mga estate, lalo na pag ang mga client natin is may kaya-kaya. So we have to make sure we have the right team, no, on our company, like sa Keller Williams, meron po kayong mga in-house lawyers, and sa company din namin, yung Kate Realty, may mga in-house lawyers po tayo. Okay? So, ayan. So, sabi nga dyan, Sir Andy, hindi lahat, no? So, kapampangan ako, hindi. Hindi lahat ng mana ay napapakinabangan. Ang tunay na pamana ay ang lupang naipasa ng maayos, di ba? Napangalagaan, when you say maayos, yung legal documentation niya maayos, napangalagaan, walang mga problema sa mga illegal settlers, kasama din po yan, no? At nagbigay ng pagkakataon sa susunod na henerasyon, okay? So malay natin may mga kliyente tayo na landed, like ako, marami ko po akong na-encounter, ang dami nilang mga lupa, tas yung iba na carp, no? May isa akong client, Sir Andy, they're from Baguio. Marami silang nasayang na lupa sa Isabela. So 200 hectares halos ang nawala sa kanila. So anong naging problema? Hindi nila napaghandaan. Okay? So yun yung moral lesson of the story. Instead na ma-monetize mo yun, 'di ba, mapakinabangan ng next generation, napabayaan. So our role here as a professional is mag-guide natin ng maayos yung mga kliyente natin. Ano yung exit strategy? Type niyo po, exit strategies, kasi marami. Marami po tayong mga ways how to go about it. Okay? So yan, land, wealth, and legacy, understanding property transfer, pathway succession planning in the Philippine real estate. So ayan po, ang inyong lingkod ay proud member of KW. Ayan po. So actually very relatable din sa mga client natin abroad, Sir Andy. Majority ng mga inaayos kong EJS ngayon, nasa Galing US sila, no? Kasi napabayaan, nag-abroad na sila, tapos care, parang may kamag-anak lang na kinausap para bantayan ng lupa. Tapos pagbalik nila, ang laki na ng bahay ng kamag-anak, no? So pagdating sa pag-aayos ng mga EJS, hindi kami makakuha ng CNI. Ano yun? Certificate of no improvement, kasi may bahay at ginugel map ng assessor na may bahay doon. So again, if tayo ang nag-aayos ng mga EJS nila, tayo po ang mag-absorb noon, how we go about it, no? So yan po, meron tayong balik lupa program for the overseas Filipino natin, no? So pwede nyo itong gamitin and help them, no, to kumbaga clean and maging sales ready po yung mga lupa nila dito sa Pilipinas. So yan, tama-tama po, I have my first book. So may mga part dito na nandito po sa book, no? I hope you can avail. So just let me know, message nyo lang po ako, no? So again, ulitin ko po the professional disclaimer. So this program is intended for educational purposes. Yung mga discussions po ng mga legal presentation dito do not constitute po a legal advice or establish an attorney-client relationship, no? So we are encouraged to consult kayo po ng mga qualified legal and tax
and financial professionals before implementing yung mga state planning strategies or executing legal documents. So clear po ba tayo doon? Please Yeah, type that's good. Very letters safe if disclaimers, tayo. yes. So yan, so at the end of the day or after the session, you will be learning ito po, the 6, type niyo po, 6 transfer pathways to every Filipino should know. May 6 daw. No, may 6 tayo na paraan. And minsan, di ba tayo, familiar lang tayo sa EJS. So minsan, na-encounter din natin si probate, no? So i-discuss po natin yan, no? The difference between the two and how wills, trust, corporation, joint ventures fit together. So isa yan sa mga pathways po, no, yung EJS, yung mga wills, trust. So siguro naririnig na natin yan. If you actually observe, yung ordinary Filipino citizen, more of the time it's EJS ang ginagamit. Paano pumapasok si joint venture, si trust corporation? Diyan po pag mga mararami na ang pinag-uusapang lupa, no, yung mga landed, yung mga may mga asyendero, asyendera, tapos maraming tagapagmana. So yun, maintindihan niyo yun mamaya, ano yung difference of each. And the last one is the mistake that triggers decades of a family conflict. So ayan po yung flow natin in an hour. So babawasan po ng 30 minutes na lang yung pathways na yan so that we can have a more question and answer, no? So yan, very quick lang to kasi may kung mabitin sila, Sir Andy, magpera tayo magkaroon ng part 2. Oh yeah, definitely. So yan, so the cause of na not planning. Yeah. pin pa lang in-anticipate ko mabibitin tayo. Opo, yeah. Yan, so the cause of not planning. So ano yung isang kwento po na na-encounter natin, no? Ito is a real case. So Mr. Santos died in 2002 leaving 18 hectares to 8 children. No will, no settlement, and of course 20 years later, so ano na, 2022 pandemic, no? Heirs have died, one migrated, the title is missing. Ay, naku, dami kong ganyan kwento. Taxes are unpaid and buyers have walked away, di ba? Ito yung sayang na benta na sana naging pera, no? So again, until an estate is partitioned, every heir owns only an undivided share of the whole property, not a specific room, floor, or area. So parang co-owners muna sila, no? Again, at the end of the day, yung bottom line natin, no heir can sell, fence off, or develop a definite portion until that changes. So ayan yung mga, siyempre, yung sinasabi nating challenges ng mga kliyente natin na tayo talaga mismo ang nagbibigay sa kanila ng solusyon. Kasi we are here, no? Profession natin to, ito yung ating expertise. So dapat we make sure we are properly equipped, no, with the right parang pathways and solutions for them. So ano yung nangyari na frozen title? Siyempre family dispute kasi nga generation, isipin mo 2 dekada. Hindi rin bayad yung mga taxes. Tapos hindi mo rin siya pwedeng isangla sa bangko kasi nga hindi naman malinis ang titulo kasi patay na yung may nasa title, no? So ayan yun. So again, if you take a look at yung gastos as in malaki kung ganito yung scenario natin. So ayan, so ito po yung mga pathways, no? At maumpisa na natin. So number 1, pakitay po yung number 1. So EJS, ito yung mas alam natin, no? So kailan mo daw gagamitin ang extrajudicial settlement? So heirs are known, no? Kilala mo sila, buhay sila. And of course, they are at legal age and in full agreement. Siyempre, no will and no dispute. So when you say EJS, kapag madami po ang tagapagmana. Paano, Ma'am Kate? Isa lang. Kunwari, meron akong personal case dyan. So my husband died 19 years ago. Yan, alam niyo naman ang kwento ko doon. So ang ginawa ko dyan, it's self-adjudication. So kapag sole heir po, it's self-adjudication. So what's are the key takeaway dito? It is the fast and cost-effective, but every heir must sign. Di ba? Lahat dapat ng mga tagapagmana ay pipirma. And it must be published kasi kailangan mo dito ng publication. So, skip either step and a later sale can unravel even years. So, hindi ka dapat mag-skip dito. Actually, last year po, no, 'di ba nagkaroon tayo ng amnesty. Ilang taon pong parang ilang
beses siyang na-renew ng mga nakaupo natin sa administrator during the time ni Duterte, the time ni BBM. Kaya lang marami pa rin po ang naghahabol, no? So again, dun po ako maraming natutunan dun sa mga EJS ng mga client natin here and abroad, okay? So from the case files, no? Ito po may isang ulit kwento tayo. 6 heirs, 1 title. So one sibling, ito nga, no? Ito yung kwento dyan, secretly sold the property with no EJS. Naku, maraming ganyan, Sir Andy. No, and no publication. So while one heir was abroad, the sale is now in legal jeopardy. So yun. So ang rule of thumb ng EJS is dapat po pipirma lahat Lahat. ng mga heirs, no? And at the same time, you have to establish nandito ba sila sa Pilipinas. Okay? Okay, wait lang, inaayos ko yung akin. So, dapat po nandito sa Pilipinas, kasi hindi po yan notaryohin, no? Yung aking kilay gumagalaw. Hindi po yan manonotaryo if yung mga IDs po na sinubmit din natin, no, pagdating po sa kay attorney is hindi po Philippine yung mga IDs. So, ano po yung pwede nating gawin doon? Okay? So, yun yung pumapasok po yung apostille. Type niyo po, no? Apostille. Dali, ayusin ko yung aking kilay. Paano ba yun? Sa effect, no? Sa avatar. Okay. So type niyo po apostille. Yes, may nakaranas na po ba dito ng nagpagawa ng ng apostille? So paki-type po ang letter A if naranasan niyo na magpagawa ng apostille. Tapos ito din, no, meron po akong pro tip, no? Natutunan ko din po during my session sa mga CPD learnings din po natin, no? This is from Attorney Matuloy. So sa EJS, if in case may kliyente kayo na gagawa po ng extrajudicial settlement, so you have to ask ilan ang heirs, tapos kung marami silang magkakapatid, ano yung kanilang exit strategy. So ibebenta nyo ba yan o ire-retain sa pamilya o magpapartisyon? Kasi kung ibebenta yan, ang ina-advise ko po lagi is mag-nominate lang ng isa sa magkakapatid para siya na lang ang signatory. Kasi yung mga buyer, yun din po ang hinahanap. So ayaw nila ng maraming kausap. And hindi lang yon. Para po makatipid sila sa mga gagastusin, you have to remember, 'di ba, usually nung hindi ko pa natutunan to, ang ginagawa ko, Sir Andy, EJS with waiver. 'Yon. Kasi under the BIR, kapag nag-waive po sila, automatically deed of donation. Kukomputan ka ng deed of donation. So, no, remember, may amnesty ka na, may donation ka, may donor's tax, at may DST ka. Tatlo yun. However, I'm using now, ito po, yung deed of extrajudicial settlement of state with general renunciation. Meron akong sample documents niyan. So, kapag yan po ang ginamit natin, wala nang babayarang donor's tax at saka DST. So, yan yung sekreto natin, di ba? Natutuwa yung mga kliyente kasi estate tax na lang po ang binabayaran. Again, marami po tayong mga element of surprises dyan. So, bibitinin muna natin dyan, no, sir, kasi mamaya meron pa tayong question and answer for portion on that. But I hope you learn some tips, no? Instead of using deed of sale with waiver, use the deed of EJS with general renunciation para po makatipid yung mga kliyente natin. Okay, so clear po ba tayo sa ating number 1 na pathway? Please type lang po number 1 so we can proceed with number 2. So ayan, so if you buy my book, nandyan po yung letter E, no, sa estate settlement. Nakalagay dito lahat ng mga pro tip at process on how to do that. Okay? So yeah. So number 2 pathway naman tayo. Ito yung 'di ba, naririnig din natin ito, no, probate. Ito naman yung pong EJS kasi out of court. Ito naman idadaan mo sa korte. Ang observation ko lang po kapag yung mga nawawala o namatay na nasa title ay mayayaman, no, yung mga bilyonaryo, ito lagi yung kanilang paraan, no? So again, meron tayo mamayang mga suggestion kung ano yung mga pathway na ipapasok nyo depende sa sitwasyon. Okay? So number 1, when to use it? A valid will exists, no? Meron siyang last will and testament. Tapos may mga nagdi-disagree. Hindi pumapayag na si panganay na lalaki kasi siya yung tumutulong sa negosyo, kalahati sa kanya. Tapos yung remaining na, kunwari, 6 sila magkakapatid, yung 5, hati-hati sila doon. Yun. So, ipapadaan mo yan sa korte, no?
So kapag may nag-contest, kapag may nag-challenge ng will, ayan po yung probate, no? There's a court supervision becomes necessary. So ang secret word natin dito, it's the court, no? Type niyo po letter C. So ano yung key takeaway? A court appoints an executor o na-name in the will or administrator if none, then supervises the inventory and accounting. So medyo mahaba ito. Minsan meron akong case nito, lote siya, actually it's a house and lot sa Magallanes, Makati. Siyempre, alam mo naman, mayaman, bilyonaryo, may mga schools, maraming mga negosyo. So hindi kahit may buyer na kami, hindi namin pwedeng i-proceed, hindi rin kami pwedeng mag-earnest money agreement kasi wala pang court finality. So importante 'yon, yung court intervention. So from the case files, no, ito po, edi may will nga. Kaya lang Ma'am Kate nawawala yung original will. Malay mo, 'di ba? Baka nabudol, tinago nung isang naiinggit na anak, 'di ba? Maraming ganyang kwento, parang mga teleserye lang tayo. So again, only photocopies lang daw ang natitira and children disagree, are raising real questions about whether a probate can even proceed. So yan. So ayan po yung second pathway natin. Again, for ordinary Filipino, wala pa akong na-encounter na ganyan. So this is really applicable sa mga more or less bilyonaryo at milyonaryo, malaraming mga ari-arian. Okay, so clear po ba tayo doon sa number 2 pathway? So pakitype lang ang ating number 2. Okay. So number 3 na tayo, no? So meron ulit tayong alam. Ito, yung wills and legitime. So ano daw, when to use it? A person want to direct how their estate distributed beyond the default rules of the succession. Ang ibig sabihin lang nito, parang meron siyang parang favorite child, no? Yun nga, yung other than the probate, dun sa last will and testament niya. Kahit actually may ganito akong kwento, ampon lang siya, Sir Andy, pero dun sa will nung parang nag-adapt sa ampon, mas malaki yung sa kanya. So maraming ganyan po, no? Wills can be holographic, pwede daw handwritten, pwede ring notarized. Either way, compulsory heirs are still entitled to their legitime, no? So lahat po ng mga tagapagmana may karapatan. So again, from the case files, so meron tayo diyang special case. The favorite child, no? A father's will leaves everything to his youngest, but the other children remain compulsory heirs with a protected legal share. So sinasabi ng batas, kahit po may will yan na sinasabi lang na, yun nga, sa isang favorite child lang, or siya kasi yung tumutulong, siya yung nagpalaki ng negosyo, sa kanya lahat. So again, you have to challenge that. So kung may mga nagpo-protest, so diyan po papasok si wills and legitime. Again, si court ulit ito. Type niyo po, court ulit ang gagawa niyan, yung ating third pathway. Okay? Okay, so let's go now sa path number 4. So ito naman, actually ito yung natutunan ko when I went to California last few months lang. So may client po na nag-invite sa akin dun sa training and seminar. The difference between the Philippine setup and of course sa United States, matured na sila dun. So ito siguro naririnig no, yung trust, no? So kailan mo daw gagamitin yung trust? Ang challenge lang dito, Sir Andy, hindi tayo pwedeng mag-initiate ng trust. It's only the banks and mga lawyers, mga law firms. Kasi tiwala eh. Kasi perang malaki ang pinag-uusapan dito. So kailan daw to gagamitin? A family wants to neutral structure to manage and preserve land across multiple generations. Ito yung talagang marami ng ari-arian, tapos gusto generational siya. Siguro sa part 2 gusto ko tong i-tackle itong trust na to, no. Gusto ko ring matutunan ito ng maayos. So ano yung key takeaway natin? So actually meron tayong tinatawag na revocable and irrevocable trust. Okay, again sa US, especially sa California, matured na po sila diyan. Yung nag-conduct ng training namin are law firms. Again, hindi po kasi siya pwedeng gawin ng brokers. So again, kaya sabi ko sa inyo kanina, kailangan natin ng mga legal advisors and legal team to do this, and even accountant, no? So revocable trust give flexibility for the grantor. And of course, irrevocable trust offers a strong protection. So family and trust help prevent large estate, no, from mga paying biggest taxes. Kasi ano ang difference ng trust sa probate? Sa probate kasi,
may will ka, no? So, mag-a-activate yon pag wala ka na. Sa trust, hindi. Hanggat buhay ka pa, pwede mo siyang maging irrevocable, no? So, yun yung difference niya. Buhay ka pa, tinatransfer na yung title sa, it's either magtayo ka ng holding corporation or tawag nila sa atin minsan, trust corporation. So, I actually experienced a transaction with Mega World Santras. So, this is a joint venture agreement. So, meron kaming JV agreement, tas meron din kaming trust agreement na ginawa. Kasi in case, no, kunwari, dun sa joint venture sa Andy, lalo na with Habitas, right? Majority of your project ng Habitas and Santras are more or less joint venture. Kasi may clause po dun sa JV agreement na what if something happens dun sa signatory. Tas may mga anak siya. So yung mga successor po niya, mamanahin yung dapat proceeds ng sale. So kaya dyan pumapasok si trust agreement. So something happens, may nako-nominate, kunwari ako, 6 yung anak ko. So pwede ko silang i-divide by 2 o kaya yung panganay ko, medyo lakihan ko kasi siya yung tumutulong, parang ganon. So yun yung nakalagay doon. Other than that, pwede rin ako mag-nominate ng foundation. No? So lahat po yan nakalagay sa trust agreement. Okay? So highly technical, no? So again, may part 2 tayo sa tingin ko dito. Okay, so ano po yung isang example natin? So a 50-hectare family estate, grandparents with 14 grandchildren, no plan must choose between a will, a trust, and corporation or joint ownership. Ayan po. Applicable talaga siya kapag hacienda na yung pinag-uusapan. Tapos ang laki pa ng value ng property. So para daw mana ng next generation, the best pathway is the trust. Having the trust agreement or putting up a trust corporation. Okay? So clear ba tayo doon? So paki-type nga po yung number 4 if clear tayo. So di ba ngayon lang natin yan naririnig, no? May ganyan pala sa Pilipinas. So salamat po sa Keller Williams. And number 5, ito holding a corporation, di ba Kate? Actually meron akong isang kliyente po dito sa Pampanga. Ito yung ginawa nila. No, dahil nga malaking kumpanya, tapos ang daming anak, siguro 12 yata sila magkakapatid. Siyempre may second generation, may third generation na. So ang ginawa nila, lahat ng mga titulo at mga properties, lahat pinangalan na sa corporation. Kasi dati, spouses, ganon, Juan de la Cruz, no? So ayun yung naging exit strategy nila, no? So again, kailan daw ito gagamitin? A large number of heirs makes physical land partition impractical or ayaw nilang, syempre kunwari 100 hectare yung pag-aari nila, ayaw nilang ma-subdivide yun kasi pag sinubdivide mo yun, yung value ng lupa syempre maliliit na di ba? Mababawasan na. Especially if we're talking about yung mga investors, gusto nila contiguous yung mga lote, no? If you're solar renewable energy. So pag may bungi yan, yun yung challenge. No? Kaya minsan, they are doing this one, yung holding a corporation. So ano po yung ating key takeaway dito? Heirs exchange an undivided land interest for company shares. So nagiging ano na sila, incorporator. So easier to transfer but of course, ang challenge mo dyan, may mga corporate governance na kailangan mong sundan like magse-SEC registered ka, meron kang audit every year, nagre-report ka ng income. So yun lang, matrabaho kaya nga you have to make sure you have to understand yung parang case ng client nyo. Kasi ano to parang forever na yan So hanggang nabubuhay yung corporation, hanggang maayos yung mga nagma-manage, tuloy-tuloy yung income generational po, no? Yung tinatawag nating legacy. So ano yung ating case files dito? So from 42 heirs to 1 corporation. So di ba ang dami, Sir Andy, paano mo i-manage yan kung ikaw yung broker, no? 120 hectares daw ang kanilang ownership, consolidated into a single holding company instead of splitting it in 42 ways. So yan, marami talagang ways, no? Depended sa mga lote at value ng mga properties ng mga client natin. So clear ba tayo doon? Naintindihan ba? So holding corporation. Okay? So ito actually si Pampangas Best, ito po yung ginawa nila, no? So lahat ng mga properties tinransfer sa corporation nila. So last, ayan na, ito na po tayo. So anong oras na ba tayo, Sir Andy? Tama, 9:30, no? So ito na yung joint venture. So kailan daw ito gagamitin?
So the landowner has a valuable but idle land and lacks capital to develop it. So in case may mga ganyan po kayong mga malalapit sa mga tourist oriented sites, nandyan si Habitas, malay nyo, makapartner nyo sila. Masarap po silang kapartner sa JV. So ano yung ating key takeaway dito? A joint venture agreement lets the landowner retain the title while a developer funds the construction. Again, success depends on a clear, syempre ano yon, clear obligations of the two, no? So ano yung ating case files dito? An idle agricultural land, so sabihin natin it's a 30-hectare property. Landowner with no capital must weigh a joint venture against an outright sale to a funded developer, di ba? Like what I mentioned kanina, yung isa po naming client sa Baguio, so ito yung naging exit strategy niya. So nakipag-JV siya sa isang developer, monthly yung kanyang income, monthly po yung remittance niya, tapos ang usapan namin with the developer is 10 years to pay. So, ayan din ang maganda doon kasi if you remember, na-mention ko kapag meron po tayong joint venture agreement, 3 dokumento ang kailangan natin doon. So, the development agreement, the special power of attorney, para po dun sa mga pag-aayos ng compliance sa DSUD, at saka yung trust agreement. So, kasi something happens dun sa signatories, may mga anak, so they can pass on the income or proceeds nung usapan nila la sharing. Kunwari, 50-50 man yan, 80-20 man yan, ganon. So, yun yung pathway, no? Pwede nyo pong ipa-JV sa mga developers para po mas mapakinabangan ng mga client natin. Kasi sa totoo lang, ang ganda ng JV, no? May 3 lang akong ano dyan, tip, no, sa mga JV. At nandito yan sa ating book. Ayan, so letter J, nasa joint venture siya. So, you have to make sure, you have to remember, clear po yung obligations ng both parties. And number 2, huwag nyo kalimutan, you need to protect the title. Okay, so dahil nga hindi ka pa binabayaran, no? So paano mo poprotektahan yung titulo? Bibigay mo ba kay developer? Kasi kaya nga ano yan it's really a trust issue, no? Hindi mo ibibigay kay developer kasi nga hindi ka pa bayad, no? So marami kasing mga Supreme Court jurisprudence na naririnig tayo na sinasangla daw ng developer or something like that, no? The best way to do that is ilagay po sa bank. I don't know with Habitas, mamaya mag-share si Sir Andy ano yung mga diskarte nila doon, no? Or syempre may mga annotations po yan kasi kailangan yan sa DSUD. But to protect the title itself, yung ginawa po namin doon sa isang case na naging successful sa joint venture, nilagay namin sa bank. May susi si developer, may susi si lot owner. So protected yung yung title natin. And of course, yung pinakahuli dyan, huwag niyong kalimutan syempre yung commission nyo. So, kanino ba tayo dapat kumubra ng commission sa joint venture? Lagi po sa seller. Okay? So, bihira naman yung mga developer na nagbibigay ng finder's fee. But may iba pinsan like si Forest Lake, no? Kasi nagja-JV yan yung memorial projects nila. So, makakuha ka ng commission kay seller with your authority to negotiate or authority to sell. And syempre, si developer, ano na nila yun, it's their option. May iba nagbibigay, may iba wala. Pero dapat clear yon. So under RESA and Code of Ethics, dapat aware po yung both parties na bibigyan ka ni developer para po maiwasan natin yung conflict of interest. So yun yung sinasabi ng ating RESA law. So ano po yung key takeaway natin dito sa joint venture? Again, this is really the best way. Lalo na ngayon, Sir Andy, di ba? Ang daming naghahanap ngayon ng socialized housing for joint venture kasi naging mahigpit na po si DSUD, no, doon sa compliance. Kunwari, PD 957 yung dinidevelop. Dati kasi pwede yung mag-open ka lang ng escrow. But now hindi na. So meron tayong tinatawag na Law on Balance Housing Act, no? So yun. So if in case po may mga properties kayo na pwedeng pa JV, i-approach nyo lang kami, we can help you, no, understand yung joint venture. Okay, so ayan po, nasa buko ulit yung yung mga JV na yan, mga pro tip, no? So okay, so ito yung mga last few slides natin. Okay, ano ang pipiliin ko sa mga pathway na yan? Again, depende po sa case. Ito po ang solution. Kapag small family and lahat daw nag-agree, you go with the EJS. Kapag naman valid yung will and unresolved dispute, yun nga, court at saka yung will yan, no? Yung probate and will.
So direct distribution beyond default law, again, will and probate po, court yan. So kapag naman trust, kailan mo gagamitin yung trust agreement or trust pathway, yung nga large estate, many generations to protect, no? Katulad ng example natin. Holding corporation, again, marami ulit tagapagmana. So, land hard to physically divide. So, yon, you have to recommend yung holding corporation. And of course, paano naman yung JV? Yun nga, maganda yung lote, may potential for development. So, you explore joint venture, no? So, walang kapital pero may potential na pwede pagkakitaan. Ang pinaka-importante lang po dito talaga sa JV, you have to connect with the right partner. So yan ang lagi kong sinasabi, 'di ba? Ang sekreto naman talaga, Sir Adi, ng negosyo natin, connect with the right people. Yeah. Connect with the right company, connect with the right group, 'di ba? So you will never go. Ako, pag po sa JV, dalawa lang ang client ko, si Habitas and yung isa nating naging meron tayong track record. So kasi alam kong hindi ako mapapahiya kasi once na nagkamali ka doon, syempre balik sa'yo yung parang reklamo or issue or something like that. Okay? So yan po. So again, meron din po tayong na-ready na FAQ. So very quick lang din ito. So FAQ number 1, does each child automatically own specific part of an inherited property? No. 'Di ba? Not unless kailangan mo diyan ng deed of partition, no? Heirs become co-owners lang of the whole estate, each only with an undivided share until the property is formally partitioned. So meron akong isa pong property na naayos lang recently sa Masantol. So dahil galing sa magulang nila, so nakalagay pa doon sa title that they are co-owners. So automatically magdi-divide 'yon. Kailangan mo na doon ng genetic engineers. So as long as wala pang genetic engineer, they're all co-owners. Kasi under the civil code, valid naman po 'yon. Okay, so clear tayo doon sa question number 1. So number 2, when can heirs use EJS instead of going to court? Yun nga, only when heirs are known, buhay, nasa tamang edad, in full agreement, and no will and no dispute. Kasi mas mura to eh. Kasi pag court ka, di ba, may lawyer, magastos, appearance, no, maraming drama sa korte. Yung problema ng pamilya, nalalaman pa ng ibang tao. So kaya nga, it's always best way to use the EJS, no? So question number 3, when does an estate need to go through a probate? Yun nga, when a valid will exists, it's either video or written or notarized, tas heirs disagree. Actually, kahit po nag-agree or disagree yan, kapag po may will, dadaan talaga yan sa probate court. Ang tawag natin doon, probate court. So, or the state is otherwise contested, court supervision then becomes necessary. Usually po itong number 3 na to, pag maraming family 1, family 2, family 3, yan. So, sila nakaka-relate dyan sa probate, no? Okay? So, dumadami tayo, 168 na tayo, Sir Andy. So, ayan po, no? Ano pa yung mga ibang question natin? Can a will leave everything to one child and exclude the others? Actually, not entirely. Kasi even compulsory heirs are legally entitled to their legitim. Kaya ito yung tinatawag natin dun sa wills, no? And legitim. Okay, regardless of what the will states. So next, what's the difference between a revocable and irrevocable trust? A revocable trust keeps the grantor in control. An irrevocable trust offers stronger protection but can't easily be changed. Yun nga, from the word itself, no? So, naalala ko sa California, meron doon, sinasuggest ang lawyer, if revocable yung trust mo, parang may dagdag na fees kasi maaring magbago yung isip mo, parang ganun eh. So, you can use either revocable or irrevocable. So, why put land into holding corporation instead of partitioning it? Again, it converts land into shares which are easier to transfer among many heirs through it introduces corporate governance. So yun nga. Ano kaya, Kate? Hati-hati na lang kaya kami. Yun. So yun nga, dahil paghahatiin mo, dami mong kausap, no? Not unless kapag nasa holding corporation ka, mas madali siyang i-transfer, no? Parang shares na lang of stocks ang pinag-uusapan natin doon. So, yun lang, ang challenge is, meron tayong mga SEC and governance issues. Okay, so last few questions. What's the difference between a JV and an outright sale? Siyempre, JV,
Lets the landowner keep title while developer funds the project and share profits. And of course, sales gives up ownership for a lump sum. Actually, meron akong isang case din. Actually, same case siya dun sa Baguio. It's a 3,500 property. Dalawang pamilya, di ba? The usual Filipino nasa compound, no? So, yung isang family nag-JV, yung isang family nag-outright sale. Yon. So, again, wala pong formula. Depende talaga sa mga case at saka sa exit strategy ng mga client natin. So, again, ang sekreto doon, natutunan ko kay Miss T.A. Antonio from Santa Lucia. Sabi niya, you have to listen. Listen ano yung vision, ano yung exit strategy ng mga heirs, no? Para ma-manage mo ano yung best solution or pathway for them. Okay? So, again, last question, I think. What's the single biggest mistake family make? Ayan. Again, never initiating a will, no? Yun nga, sabi nga, sir, hindi na pag-uusapan ng maaga. So, it's either EJS or partition at all. As in the 20-year family reunion case, the gap compounds into frozen titles and block sales, no? As in, na bentang na nawala. Okay, so patapos na po tayo from land to legacy. You have to make sure you understand that co-ownership is only temporary by design. Partition is what make ownership definite. So match the tool to the family, yun nga, depende sa size, sa agreement level, and asset type that matters at the same time. So planning today prevents the pros and titles and disputes of tomorrow. So build wealth, preserve legacy, protect family harmony. Yan, di ba? Dapat ganyan daw. Nagkakagulo na ang mundo, nagkakagulo na ang Senado. Dapat ayusin natin ang pamilya. Okay. So yan po. So meron lang akong dito, few tips, no? From coming from the word na mana. So ginawa natin siya ng acronym, Sir Andy. So ano daw ang magiging role at pwede nating sabihin kay client, no? Use this word 4 letters, no? Number 1, map the estate, 'di ba? Tignan mo muna, marami bang lupang pinag-uusapan. Kasi may mga iba akong client na hindi nila alam, may lupa pa pala sila sa Isabela, sa ganyang lugar. So you have to make sure alam natin at alam ng kliyente lahat ng mga lupa. Tas dapat kompleto yung mga dokumento, no? May family tree, tapos yung ownership history, kasi kanya-kanya alam mo yung mga titulo, may mga parang mga tao din yan ang tawag ko diyan, they have also their soul. May mga kaluluwa bawat titulo, no? Map the estate. Tas number 2, assess succession path, 'di ba? Katulad nung session natin ngayon, ano ba, EJS ba 'yon? Probate. So from the mapping, ma-evaluate mo na ito po yung pathway na bagay sa inyo. So, assess mo yung succession path or exit strategy nila. So, maganda yung property, nasa La Union, ipa-JV natin kay Habitas. O kaya, nasa Boracay, nasa Palawan, yan. So, pag may mga ganong potential, ipa-JV nyo, no? So, ano yung next? Letter N, navigate the legal documentation. Kailangan mo dyan yung, especially sa EJS, kailangan natin dyan yung mga death certificate, family tree, and ito, you have to remember in EJS, pag settle ng estate po, yung ating date of instrument is at the time of death. At the same time, yung place of death is also very important, no? At meron akong case na ganyan. Namatay sa Pampanga, pero ang property, Sir Andy, sa Baguio. So, saan mo isa-settle yung estate? Sa Pampanga. Minsan, hindi lang yan. Pagdating sa legal documentation, ito po, another kwento na bitbit ko din. Di matagal nang namatay, like 1980s pa, no? Yung mga nasa title, no? Yung mga deceased parents. Tapos, yung mortgage, hindi siya na-cancel. Magkano lang yung mortgage, Sir Andy? 500 pesos. So, sarado na yung bangko. Okay, so anong gagawin mo sa ganon? Pagdating mo kay PDIC, 1 taong ka nag-antay, sinabi ni PDIC, Miss Kate, wala po kaming record din kasi matagal na yan. So, hindi ka makakapag-proceed dun sa titling kasi nga, kailangan mo munang ipa-cancel yun. Hindi mo naman pwedeng ipa-carry over kasi nakalagay po sa EJS kasi walang utang, ganyan-ganyan. Hindi nga napa-cancel. Anong solusyon doon? Meron akong matinding solusyon dyan. So, tawagan nyo lang ako mamaya. Ibubulong ko sa inyo. So, yun yung mga ganong navigation. And of course, activate the best strategy, no? Use the right best option, tapos listen to them. And of course, you have to make sure you connect with the right partner and be the right people to help them, okay?
So again, sabi nga dyan, hindi lahat ng mana ay napapakinabangan. Ang tunay na pamana ay ang lupang nasa ayos, nagbigay ng pagkakataon sa susunod na henerasyon. Okay? So last few slides, ayan po, meron ulit tayong 8 piece naman yan, no? Na kailangan nating malaman. This is our Roland Quinn 360 framework. So 'di ba, you have to know the people. Sino yung kausap mo, sino yung decision maker. Hindi pwedeng lahat kausap, dapat may isa lang. Okay? So, the property, alamin mo kung saan yung location ng property. You have to partner with the local people, no? So, the papers, dapat magbibigay sila ng kumpletong papel. Hindi pwedeng half-cook yung mga papel na binibigay, no? Dapat consistency is the key dun sa mga papel. Kasi may iba, meron ng e-car, pero pagdating mo sa RD, hindi pa nakapangalan dun sa dapat na buyer. Yun yung case namin nila Mitch dun sa Dubai, no? So, as in, ang dami naming inayos doon na paperwork, no? So again, number 4, the process. Choose the correct pathway. Protect the family. Protect yung harmony, no? Dapat nagmamahalan pa rin sila. Yun yung lagi kong bilin. Wag kayong mag-away. Nakakahiya, no? So, preservation, transform into legacy. Yun nga, choose the right pathway. And ito yung number 7 na lagi ko pong minimension, no? Choose the right partner if in case magja-JV sila. And yun nga, pinakadulo, di ba? 8, infinity, no? Yung prosperity. Build generational wealth, of course, yung passive income. So kahit mawala ka, andyan pa rin yung legacy. Minsan alam mo yung nakakaano doon yun ang sinasabi ko sa mga client. Alam mo, nasaan man po ang namatay na may-ari, siguro nakangiti siya sa langit kasi nagmamahalan kayo. Tapos yung iniwan niya, na pinaghirapan niya, na-maximize niyo po yung earnings at saka na-monetize ng maayos. So yun. So every piece of land has his story, no? Totoo 'yan, may mga kwento po 'yan. And every family deserves a legacy. And every practitioners must know the right pathway. So again, thank you so much. I'm your Roland Queen, Kate Dalaga Garcia. And invite ko lang kayo konting commercial, no? May mga paralegal po tayo na certification na part 2, no? Gagawin ito sa Pampanga if in case you're interested. So ang topic natin dito, Sir Andy, hindi lang legal, even the technology, no? Kasi whether we like it or not, kasama na yung technology. Kasi nagbabago din yung legal landscape, no? Into AI. So yan po. So maraming salamat and we can now proceed, Sir Andy, dun sa ating Q&A. Correct. So now you know kung bakit she's called the Roland Queen. Yan yung content. So I mean, you see, you saw the way she was sharing actual experience, hindi yung topics coming from ChatGPT and then read the script and then do your content. This is what you call expertise from experience talaga. And this is also the reason why I think I've referred 2 or 3 clients or landowners na kay Roland Quinn coming from the US. If they need big Rolands or may problema, imbisal sa lawyer, of course, she always consults with the lawyers. But then, yung assessment ng case pa lang, mas marami experience si Roland Quinn kesa sa ibang lawyers who are not really specializing in real estate. Number 3 is that it's true that when we do our joint venture with Habitas, never na isasanla mo yung property Title, because yeah. yung title, because unfair naman dun sa landowner. Although maraming, since hindi sanay, especially those people na wala namang experience or meron lang silang lupain na mga farmers, some developers take advantage of them. Di ba? Some big developers pa take advantage of them. So also true that our model is more just like most developers now. Medyo kailangan maximum use of your cash. That's the reason why we enter into joint venture agreements. For the past week, after maybe you've been seeing our headlines sa newspaper all over we have been all over the news for the past week. We have received about 4 joint venture offers. One just this morning from Nasugbu. So
Pero hindi naman lahat yan kailangan mong patulan. You have to assess, kagaya nga Yeah. sabi ni Yes. yeah. Now, questions. I'm sure a lot of you have a lot of questions. Buti na lang, minove ko yung meeting ko with California na 10:30 because I know and expect ko na mag-extend to. First Oo, question. man. This is a Go. wake-up call. This is a wake-up call. Because I can bet you, pwede kong pumasa sa'yo, wala pang 5% na nandito sa crowd na to, sa 170 that we have, merong estate plan. No. So the question is, why do you think so many Filipinos spend decades working and working and working, saving and investing in properties, pero hindi tayo gumagawa ng proper estate plan? Why do you think na ganun ang sitwasyon? Di ba? Yung iba po, yun nga, ayaw nilang pag-usapan yung katotohanan na lahat naman talaga ay mamamatay, di ba, sir? Whether we like it or not. Si Queen Elizabeth nga, ang yaman eh. No, kahit pare ka or ano, we have to make sure tinutulungan natin no yung mga client natin na i-embrace na ang katotohanan na 'di ba some days lahat tayo dito mawawala. And para po lalo na kung ramdam mo naman kung may conflict yung family no. So ayusin na natin ngayon. So para po wala nang magiging problema pa sa mga future generations. Kasi ayun talaga nakakaawa no yung mga mamanahin yung problema. Tapos instead na may perang kapalit yung benta katulad nga nung sa Isabela ko Sir Andy, talagang ang sayang nun 'no, 200 hectares ang nawala. Tas ito pa, may kwento na meron pang ano daw yun, may mga gold mines dun sa lote na yun, 'di ba? So dahil napabayaan, iba yung nakinabang. And even no, na-carp pa yun dahil nga you have to remember kapag po yung mga client natin maraming mga lupain, you have to remember meron tayong CARP law 'no. So may mga limitations lang po tayo sa ownership. Kaya minsan ang ginagawa nila, pinapangalan na lang sa corporation kasi yun yung exemption to that rule. Kapag nilagay mo sa corporation, exempted ka na nung limitation ng ownership. Okay, mas malaki yung puwedeng ma-own ng corporation. Yeah, that's very true. So one, yung pagiging awkward nung or pagiging hesitant natin i-discuss yung medyo morbid issue with the family. But I think number two, which is also equally important, is the awareness of the importance of estate planning. Because ano ba yung estate planning? Di ba? Parang a lot of people don't understand estate planning and then ano yung importance nun. They don't realize na pwede palang may malaking mawala sa kanila or kagaya ng story na sinabi mo. Or baka pwede mag-away-away naman yung mga mahal nila sa buhay. Yeah. And pinanonood nila kung nasaan man sila na Oo. pinaghirapan ko to tapos pinag-aaway-awayan yun. Correct, No, correct. the story that you gave me kanina with that one Patime gold mine already answers the second and third question, which is ano yung sa experience mo yung pinakamalaking yung family na nawalan because of lack of estate Ayun planning? nga po, yun na, tama yun, yung sa Isabela. Actually, sila din po yung client ko dun sa joint venture with Santras sa Baguio. Dahil nga nakapag-build na tayo ng trust, ganito kasi mga kliyente natin kapag natuwa sila sa serbisyo natin at kumita sila ng maayos, walang sakit ng ulo, napaka-smooth sailing. Lahat ng mga kalupaan na yung mga yan, sa atin din yan ibibigay, walang ibang tao. No? So pag nakuha mo yon, if you reach that level, malalaman mo, Kate, baka pwede mo kaming tulungan ulit no sa Isabela namin. So nilapit ko naman sila kaila Mr. Calamba, kay Hmm. Miss Ruby at saka kay Sir Edwin. So Edwin, alam mo yung connecting din with the right people kasi I know they're the best and right people. with lawyers Then pa in the family. may law firm. So doon ko sila kinonect no para makatulong din tayo sa kanya kasi sayang no. So ang kwento pa noon may squatters tas mga prime property. No, yung alam naman natin ng Isabela kasi it's agricultural so may mga parang tanim na palay ta's sabi ko nagre-remit ba yung mga hindi daw. So dahil sa Baguio sila ta's siyempre may kanya-kanyang buhay na rin, yung iba nasa Amerika. Hanggang sa wala na, parang pawala kasi sakit ng ulo, 'no. Tapos hindi lang yun Sir Adel, may mga horror stories diyan.
may lumapit sa kanila na taga-government agency, yun nga, niloko din sila. Hindi ko na i-mention yung anong alam mo yun, talagang maraming mga horror stories, 'di ba? Sayang. Dapat billion na yon, no? Kung naayos lang or kung na-pass on lang sa next generation, Ayos. 'di ba? Oo, sana pinakikinabangan pa nila, no? Correct. Now, I think 90% ng nandito or baka 100% of nakikinig sa atin ngayon are practitioners, no? Yes po, yes. Maybe marami din sa atin landowners. Now, yung mga brokers, karamihan ng brokers, akala nila, estate planning para sa mga lawyers lang yan. Di ba? Parang, hindi, basta ako magbebenta lang ako ng lupa or magbebenta lang ako ng condominium. They think Ah, that estate planning is only for lawyers. So why do you believe that real estate professionals oo, should oo, understand kahit papaano yung fundamentals ng oo. property transfer? Yes. Actually, two things, no, Sir Andy. Kasi we cannot sell a property na galing sa patay. Like for example, developer ang kausap natin. Kunwari lang si Habitas. So, ang rule of thumb kasi ng mga developers, kung kanino nakapangalan ng titulo, sa kanya ipapangalan ang cheque. Okay? So, kung patay na yung nasa titulo, di yung cheque mo kahit 1 billion pa yan, hindi mo rin madedeposito. So, kahit may SPA kami, namatay na nga eh. So, invalid na rin yung SPA na yon, di ba? So, again, kailangan mo talagang linisin kasi nagko-comply din kasi yung mga developers. Wag na lang developers, buyer na lang. So, kung simple buyer yan, hindi rin ako bibili na galing sa patay. No? Again, meron tayong tinatawag na caveat emptor, buyers beware, na pag-aralan na natin yan. So you have to make sure yung mga binebenta natin, alam din natin yung kwento at consistent yung dokumento, 'di ba? Malinis ang dokumento, buhay, no? Tapos ano pa, ay yung pagkatao din ng kausap natin na tao, no? Tatlo lagi yan, kwento, dokumento, tao. Tapos pangalawa, bakit po kailangan tayong maging involved, no? So yun ang laging sinasabi ni Sir Steve naman, no? We have to be involved, no, sa mga ganyan transaction kasi kapag medyo mahina ang benta sa real estate, alam mo Sir Andy, ang ano po, yung mga income ko or kinikita ko sa pagta-transfer ng mga EJS, malaki-laki din kasi bakit? Magkano ang singil ko? 50,000 per property. Okay, so kunwari may 5 property yan, di 250,000 na agad yon. Tapos hindi lang yun, nagcha-charge na rin po ako ng mobilization. Okay? So somehow nakakatulong din siyang ano, yung sa ekonomiya ng pamilya, 'no? I have to admit, like sabi ko nga sa inyo, sa US ang daming mga dolyares ang pera nila do'n. What is 50,000 sa kanila? So meron na po akong mga kwento din na natulungan din tayo in the past na dahil nga naayos yung titulo, nabenta namin ng malinis na nagkaroon sila ng pera, 'no? So yung ginastos nila na sabihin mong 500,000 pero milyon naman ang balik kasi nga ang lagi nating sinasabi, wala naman kayong puhunan diyan, eh. Siyempre hindi mo puwedeng sabihin yun sa kanila, 'di ba? O pagtulungan natin, ayusin muna natin yung titulo niyo, ta's saka natin siya puwedeng lagyan ng for sale. Kasi hindi naman po papayag na walang, hindi yan, kung may for sale ta's malinis, integridad naman natin yung nakasalalay do'n. So again, Okay. we have to understand and evaluate first yung mga property na binebenta natin. Make sure they are clean and sales ready. Okay, good. Sabi nga, pag bumili ka sa Patay, yung project mo, ano yan, ghost project. Correct. Okay. Akala ng mga tao kasi, ah, pag nag-transfer ako, ang pinakamalaking gastos ko is taxes. Di ba? Naku, magbabayad pa ako ng taxes. But in your experience, ano ba yung ibang hidden costs for not planning ahead? Naku madami yan, Di ba? yung mga dar ano po, yung mga dar Lalo na clearances. kung hindi ka nakapag-plan ahead, di ba? Yes, ito pa yung matinding ano, hindi ko nakalimutan diyan. May kailangan mo 'di ba ng mga TIN numbers, tapos death certificate gagawa ng TIN. May isa akong case na taga California po yung ano, yung owner. Bale yung parents tsaka siya 'no, mga Sapanta family. May property sila sa Angeles na 3, isa sa Santa Rita at isa sa Porac, Pampanga. So yun yung pinaayos nila sa'kin. Yung si Carolina, yung anak na namatay 'no, parang 5 magkakapatid, 2 magulang, so 3 yung dineclare na patay. Itong si Carolina, lumabas po dun sa kanyang TIN number na meron siyang unsettled sa LTFRB. Ibig sabihin nung unang panahon 'di ba may mga jeep 'no, may mga jeep na, pinaprangkisa mo, naka-register po 'yan sa BIR.
So lumabas dun sa BIR TIN number niya na hindi pa settled yung kanyang parang nasa alpha list siya ng BIR. So I need to make sure na may clearance siya kay LTFRB. Wala na yung jeep. Di ba? So ayun, yun yung mga ganong sakit ng ulo. Actually, meron akong isang module doon, Sir Andy, yung Elements of Surprises in EJS. Yeah. Marami talagang mga, yun nga, nakakabiglang mga hindi mo ine-expect na kailangan mo palang gawin yon. So of course, pag may mga ganun pong case, nagpapadagdag ako sa client. Kasi i-clear mo muna yun kasi ang alam ko lang BIR, 'di ba? RD, publication. May mga LTFRB pala. Tapos ito pa, you have to make sure yung mga TIN numbers po ng mga hairs natin. Kunwari, may isa akong ulit case dito naman, taga Pampanga. Maliit lang yung lote, like mga 2,000 square meters. Yung mga hairs, siguro mga 6. Yung TIN number ng isa is nasa Bacolod. Kasi ang rule of thumb dyan, kung saan nakaregistered yung TIN ng hairs, dun mo isa-settle. So I don't know with the amnesty na IRR now. Minsan naguguluhan din ako sa mga IRR ng mga batas natin, yung mga amnesty, no? Okay. So, again, that shows the importance no, nung planning. Hello. Nag-freeze si Kate. Hannah, are you okay with the system? Or si Kate lang yung Yeah, nag-stop po si Miss Kate. Okay. So anyway, while waiting for Kate, now you see kung gaano ka-expert. And I think this shows mamaya pag pinakita niya yung link kung saan tayo makakakuha ng book niya and also the seminars that she's attending, now you know na is very, very valuable. In fact, this session, kung paid session to, would be spending about what? 5,000 each, no? O yun, nandun Nawala. na si Kate. I was telling them about ngayon, bukod sa bitin to, and that's the reason why I think mamaya you should give us the link or the info on where to get your book. Po, yes. Kailan yung mga seminars mo. Anyway, so going back. At what stage, this is about timing. At what stage na kailangan dapat mag-plan nung estate? Di ba? Or para lang ba yan dun sa mga retirees? Hindi, matanda na ako. Dun ka pala magpa-plan. So at what stage tapos sabi nila, hindi naman ako mayaman eh. Pangmayaman lang yung estate planning. So sinong dapat nag-estate planning and at what stage should they do that? Actually, wala namang age na required, but like ako ngayon, no, Sir Andy, I have 5 kids, minor and legal. So I can start doing my yon. Pwede akong gumawa ng parang revocable trust sa mga anak ko. So pwede naman po 'yun kasi ang trust ililipat na sa kanila eh. No, so tas ano din i-explore din natin siguro susunod yung use of rock, no, yung use of fruits kasi may gano'n. Kunwari nilipat ko na sa sa anak ko na dalaga. Pero Tapos nag-asawa siya, ang napangasawa niya sabongero, babaero, 'di ba? Maraming gano'n, 'di mo kontrolado 'yun, 'di ba, Sir Andy? Puro babae pa naman yung mga anak natin. So to protect siyempre yung sides nung hangga't buhay ako, kunwari may apartment ako dito sa Pampanga, yung mga rent-to-own namin. So yung fruits nun puwede ko pang makapakinabangan. So puwede mo nang i-transfer sa mga anak natin yung mga lupa, ta's lagyan niyo na lang ng use of rock. No, yung parang use of fruits para yung mga renta nun, kunwari nandito si Mampe, ilipat mo na kay Yan, yung AAA mo, yan sa mga agents ko po. So pero yung proceeds nung resort incomes, kayo pa rin ang nakikinabang. At least alam mo ang essence kasi nun, 'di ba may RP Bara? Whether you like it or not, tataas po ang assessment value niyan in the future. So this is really the best time to explore yung yung ganyang settlement, no? Yung mga pagta-transfer. I-transfer na natin like ako po ang kwento ko din,
'di ba na-widow nga ako ng ilang years. Namatay yung aking late husband 2008, Sir Andy. Nakinig ako sa biyenan ko, sabi niya, "Ilipat mo na sa mga anak mo." Siyempre masunuring bata si Miss Kate ano. So nilipat ko na po, nag-self-adjudication. Ngayon, kung ngayon ko siguro ita-transfer, ang gagastusin ko is siguro mga maliit ang 200,000, no more or less, sa Puerto Galera po yung mga property. Dahil tinransfer ko siya, parang 20 years ago, parang wala pang 10,000 ang ano ko, ang ginastos. So I have no regrets na ginawa at sinunod ko yun. So yun yung sa tingin ko na pwede nga pong ibigay ko na tip. Kahit bata pa yan, gusto nyong makatipid sa mga gastusin. Again, this is the best time now. This is the best time today to explore po yung mga ganyang succession planning na tinatawag. Yeah, nice. Also, for the brokers here naman, no? A lot of us, being brokers, we are identified na parang, ay, benta mo tong lupa ko, di ba? Parang, benta-benta lang yan. Now, how do you think this understanding of estate planning will help elevate the profession or the career or the credibility or the authority of a real estate broker? Of course, somehow it will help kasi nga po, magiging malinis na yung mga lote na binebenta natin. Kaya nga, rule of thumb nga natin dyan eh. Hindi rin bibilin kahit ordinary buyer, kahit 100 square meter lot nga lang yan. Kung, like ako, investor din tayo, no, Sir Andy? Hindi tayo bibili ng mga lote kung alam nating hindi rin malinis. Kasi ang binibili nga natin, hindi naman sakit ng ulo eh. Diba? Gusto natin mga investment natin is, galing din, no? Ito you have to remember, sellers in good faith, buyers in good faith, and ikaw as agent in good faith. Yun. So pag yun nabalanse natin, ako, ang sarap pong magbenta ng property. Ang sarap din kumubra ng mga komisyon kasi alam mo, pag uwi mo ng bahay, nag-grocery ka at masarap ang tulog mo at ang himbing ng tulog mo kasi alam mong ginawa mo yung tama at kung ano yung nararapat na gawin para sa mga kliyente. Okay. Alam, ang dami ko pang questions. That's Oo. why, guys, we will have, sige, ilagay natin dito, type 1, if you want a type part 2, if you want a part 2 of this session. So, para Yes. ma-schedule natin Ayan, ang dami. ASAP. Actually, Sir Andy, ang pwede nating ibigay po sa kanila kasi lahat mga na-invite dito is brokers. We can give parang certificate po ng attendance so that they can use that on their CPD under self-directed learning. Oh, So wow, yun, okay. pwede po, we can sign, I can sign naman as a PRC accredited lecturer kasi ang daming nagtatanong kung may CPD points. Yes, we can give you po a certificate of attendance. So, mapakinabangan natin kasi medyo maganda yung session natin. So, may part 2 tayo. Alam mo, may part 3 ulit, ano? Oh, So, yeah. hindi Oo. alam. So, it's a parang mag-register lang po kayo doon, no? Doon sa link na yon. So, you can have po yung ating certificate that you can use sa mga renewals din ng mga salesperson. Pwede po yun. Okay. So, last question. Ano yung pinaka-common na myth? Ano yung pinaka-common na myth? Nakakahaka nila o pagkakaalam nila about estate planning ng mga tao, whether practitioner Yun nga, or... hindi naman kami mayaman, ba't ako mag-e-estate, 'di ba? Parang gastos lang 'yan. Parang buhay pa ako, pinapatay mo na ako, parang gano'n, 'di ba? 'Di ba? Pati memorial lots, diba? Memorial lots, Oo. hindi pinag-uusapan Oo nga. before, 'Di diba? ba Sir Andy, nakapunta ka sa lugar ko, 'di ba? Kapitbahay namin, mga tagagawa ng ataw. Kaya Oh, napaka-ano ko gano'n. sa inyo siguro hindi na iniiwasan yan dahil nung hinatid kita nun, nung dumaan ako nun, nasa Shortcut. sidewalk, Oo, imagine, sa I can just kabilang. imagine myself, naglalakad ka ng gabi, madilim, tapos puro kabaong yun nando sa magkabila. Meron sa garahe, may sa sidewalk, puro kabaong, Tas di ba? kapag baha, Sir Andy, ginagawang bangkayo kasi fiberglass. Oh. Makikita mo, 'di ba, baha, may mga lumulutang. 'Di ba, gano'n. Anong barrio yon sa Pampanga? San Vicente po. Ano kami, casket capital of the Philippines. I Kaya see. po undas, buy one, take one. Oo, Saka ready minsan, for occupancy, use now. opo. Or minsan cremate now, pay never. 50% naman yun. Parang inuubo pa lang yung asawa mo, gusto mo nang ipa-cremate. So, 50% yung discount. Humihinga pa. Okay.
So, last Tama-tama word yan. natin. The best time to plan your estate is Today. today. Okay. Today. So, Oo. again, Kate, maybe pwede mo i-flash dito kung saan sila makakakuha ng book mo? Sige po. QR code. Or you can actually direct message me dito po sa aking FB, Catherine Kate Dalaga Garcia. And pwede nyo rin po itong i-text. So may mga stocks po ako sa QC at saka sa Manila. So yan, if you join itong from Power Monday from 1,500 na lang po. Siyempre sa inyo na po yung shipping fee. So it's printed in China. So ito yung part 1, meron na rin po akong part 2. May book 2 na ako. Yung book to more on pang international naman yung version niya. Ito is more on basic ano lang siya. A to Z of Roland. So yan, maraming salamat po sa lahat, Sir Thank you Andy. very Ay, much. May. I hope Itang you enjoyed. titulo, mamicture ko mo itang kukuha. Si Mampe. Oy, ninuyo ito. Si Mampe, magkain estate planning na daw siya. Tinatanong yung Okay. mga agents natin. Thank you po. Okay. Thank you, Thank you Kate. very much, Kate. Thank you very much, everyone, for staying. We still have almost 170. Wala nag-drop because it has been a very interesting session. Wait for part 2. We will announce. Pwede ka ba next Monday na ulit? Yes po, pwede. Para po tuloy-tuloy tayo sa Para session. tuloy-tuloy. Okay. Thank you very much. So And that would be, birthday ni Amore. So I'm free kung morning naman siya. okay. Sige po. Thank you very much. Thank And you. see you next week.